Oo. So, bakit kailangan bigyan ng special attention yung group na ito? Kasi kung minsan, marami ring vulnerabilities ang mga yan. Mga, oo, tao rin naman sila, kung minsan ay marami silang experiences on discrimination. Minsan ay sorry. So the next step is select the CCS location. So, yun na yung pagpunta mo, and you can do, habang you are visiting the area, mag-identify ka na saan ba ang possible na safe at saka secure yung mga bata. So, dito, yung nakikita yung picture dyan, that is inside the school sa evacuation center sa Cagayan de Oro. So, yung may malaking trapal. So, anong sabi niya dito? The site does not have to be a physical structure. So, ibig sabihin, hindi kailangan na meron kang struktura para makandak ka ng CCS. So, kailangan bang may fund bago ka makapag-start ng CCS? Kailangan ba? Hindi naman. So, pwedeng open spaces, community centers, unused community structures. Pag sa Muslim community, pwede ang mga temples, mga religious or individual homes. So, sa experience natin, ano ang mga ginamit nating CCS spaces? Dito sa sa Infanta. School. Most often school, no? Ano pa? Okay, daycare center. Ayan. So, ito yung mga parang minimum na standard na huwag natin kaligtaan pag meron ng CCS. So, sabi niya, well, yung landmines hindi naman applicable sa atin, but as long as they are free of any hazardous debris, undue exposure to any elements. So, like for example, if this is in Mindanao, dapat safe siya sa mga exposure to other elements. Ano pa? Dapat walking distance sa mga bata, at no excessive exposure to harsh weather, and may adequate latrine and washing facilities. May landmines? Ibang landmines yun. So, yun. So, yun ba? Yung latrine, hand washing, meron ba tayo nun? Hindi naman kailangan necessarily na tayo ang mag-provide dyan. But it's from the coordination, we already discussed things, who does what, so we can identify, ang latrine, sa yan, sa DOH, sa hand washing, sa yan, sa school. Yan. Pero kahit na siguro hindi tayo magpo-provide nun, we need to know the minimum standard para alam natin saan. Yes. Na yun pala ay kailangan meron yun. Ngayon, maalala ko lang yung sa exposure namin sa BAE when the Metro Manila team had. Ano sa tingin ninyo yung mga CCS na sites natin sa BAE? Makakapasa kaya dito? Sabihin mo? Hindi masyado. Bakit? Mainit. Oo, yun ang isang anong ko doon, na mainit. But, sa amin, because we take that as just a simulation learning exposure, but still, we need an actual session kasi. So, actually, at the end of the day, parang ako, I feel medyo nagilty
Kasi although that is just a simulation, we dealt with real children. So, the space is not ideal. Actually, as much as possible, wag tamang conduct sa loob ng tent. Ginawa namin yun. We conducted because of limited space. But that is a no. And then talagang mainit, na ano yan. And even the other thing na we violated is, we conducted 3 sessions in just one space with different age group. Na, ano yan, sabay-sabay na yan. Yeah, but during our debriefing with our participants sa Metro Manila, I made that clear that for purposes of learning exposure, at least encounter natin yung mga ganun na challenges, but as we do it in a so these are some of, ito yung mga minimum guys. So, should be safe, yeah. Adequate light na hindi naman excessive light na sobra-sobra. Andyan na ang pagkain. Okay, so ano ko lang itong step 5. So, pagbalik natin, pabalikan natin ang step 6. Okay ba? Okay. And then habang ano yan, pwede ninyong muni-muniin yung mga andyan, kung ano ba yung mga carry, not carry. So far naman po, meron na lahat. Lahat! Ang galing naman. Hindi pa lang pagka, pero... Andoon yung elements, key elements. Pero merong mas malapit Ang maganda kasi dito, ano na meron na kayong ano talaga, experience. Dumaan na kayo. Ito, actually, it's a matter of confirmation, validation, reconfirmation, and learning on how to improve further. Okay, so I think our lunch is ready, so let's enjoy our lunch. Video pala yun. Video. Malakas man ang tunog.